Mainit na usapin ngayon sa larangan ng boxing sa Pilipinas ang isyu ng umano'y game fixing matapos ang laban ng dating world champion na si John Ariel Cuadro Alas Casimero kontra yan kay Kyunosuke Kameda sa bansang Kyrgyzstan. Ang kontrobersiya ay sumiklab matapos mag-viral ang pahayag ng kanyang kapatid at trainer na si Jason Casimero kung saan nabanggit niyang kailangan magpatalo para sa plano. Agad naman itong binigyan ng kahulugan ng publiko bilang indikasyon ng pandaraya o game fixing, bagay na labag sa batas ng Pilipinas at mahigpit na ipinagbabawal ng Games and Amusements Board o GAB ayon sa Article 178 ng Revised Penal Code at mga regulasyon ng GAB. Ang game fixing ay isang mabigat na paglabag na maaring magdudulot ng pangkansela ng lisensya ng atleta at posibleng kasong kriminal kung mapatunayang may intensyon na manipulahin ang resulta ng laban. Sa ilalim ng batas, ang game fixing ay tumutukoy sa anumang kasunduan o plano na layong baguhin o kontrolin ang resulta ng isang laban o kompetisyon upang mapaboran ang isang panig, karaniwang kapalit ng pera o ibang pabor. Kaya naman mga kwento, ang pahayag ni Jason Casimero ay agad na umani ng batikos at mangamba mula sa publiko, lalo na sa mga tumaya at umasa sa panalo ng Pilipinong boksingero. Ngunit, agad ang ipiniliwanag ni Jason Casimero sa isang Facebook Live na mali ang pagkakaunawa sa kanyang sinabi. Anya, siya ay nahirapang ipayag ng tama ang kanyang naisabihin dahil siya ay Bisaya at hindi ganap na bihasa sa Tagalog. Ang kanyang tinutukoy raw na plano ay hindi kaugnay ng anumang kasunduan sa pagpapatalo kundi plano ng Diyos, isang pananaw na ang pagkatalo ay maaring bahagi ng mas malawak na dahilan o pagsubok. Mismong itong si John Ariel Casimero ay tumindig at nilinaw na hindi kailanman niya kayang ibenta ang laban, gaano man kalaki ang alok na halaga. Kaya ayon sa kanya, hindi ko magagawa na ibenta ang laban ko, kahit magkano pa, wala sa akin yan. Pinanindigan niyang palagi siyang lumalaban ng buong puso at para sa bandila ng Pilipinas. Dagdag pa niya, hindi niya ginawang basihan ng pera sa bawat laban, kundi ang karangalan at respeto bilang mandirigmang Pilipino. Kasunod ng isyu mga kwento ay kinumpirma ng Games and Amusement Board o GAB sa pamamagitan ng chairman nitong si Attorney Francisco Rivera na nakatanggap sila ng 2 opisyal na reklamo sa pamamagitan ng email na nagsusumbong umano ng game fixing kaugnay ng laban. At ayon kay Rivera, ang mga reklamo ay mga taga-suporta ni Casimero na nawala ng pera matapos tumaya sa laban at ginamit umano nilang basihan ang video na kung saan sinabi ni Jason ang tungkol sa pagpatalo para sa plano. Gayunpaman, nilinaw ni Chairman Rivera sa panayam ng Fast Break PH na wala pang hatol o desisyon habang isinagawa ang investigasyon. Sa kanyang paunang obserbasyon, nakita niya na si Casimero ay lumaban ng agresibo at seryoso, kaya para bang sinasabi niya mga kwento na malabong sabihing nagkaroon ng game fixing. Ayon sa kanya, initially, we look at the video of the fight. My initial impression is that Casimero really fought hard. It just turned out that the opponent was simply good for him. Dagdag pa ni Rivera, nauunawaan din nilang umakyat ng timbang si Casimero na hindi ganap na nakapaghanda. Kaya posibleng ito ang dahilan ng kanyang pagkatalo, hindi ang sinasabing pandaraya. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, partikular na sa mga regulasyon ng Games and Amusements Board, ang game fixing ay isang seryosong paglabag sa integridad ng sport. Kung mapapatunayang totoo, maaring ipataw ang pinakamataas na parusa, kabilang ang pagkansela ng lisensya ng atleta o kahit pagsasampa ng kasong kriminal. Gayunman, kung mapapatunayan na walang intensyon o kasunduan upang manipulahin ang laban, gaya na ipinaliwanag ng kampo ni Casimero, maaring walang pananagutang legal dahil ang batas ay nangangailangan ng proof beyond reasonable doubt bago maparusahan ng sinuman. Sa kasong ito, malinaw sa mga pahayag ng magkapatid na Casimero na nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan sa paggamit ng mga salita. Si Coach Jason bilang Bisaya ay nahirapan daw na ipahayag ng wasto sa Tagalog ang kanyang gustong sabihin, habang itong si John Ariel Casimero naman ay mariing itinanggi ang anumang uri ng pandaraya dahil dito maaring mawala ang kaso kung mapatunayan sa investigasyon na walang intensyon o kasunduan sa pandaraya, lalo't nakita mismo ng GAB chairman na lumaban si Casimero ng buong tapang. Mga kakwento, ang isyong ito ay nagbibigay ng mahalagang aral hindi lamang sa mga atleta, kundi pati sa mga taga-suporta na ang bawat salita at pahayag sa publiko ay may bigat, lalo na sa panahon ng social media
Mahalaga ring tandaan na ang integridad sa sport ay pundasyon ng tiwala ng mga manunood at ng buong sambayanang Pilipino. Sa kabila ng mga batikos, nananatiling inspirasyon si Johnny Riel Casimero sa maraming Pilipino dahil sa kanyang tapang, paninindigan at katapatan sa laban anuman ang resulta. Ang isyu ng game fixing sa laban ni Johnny Riel Casimero ay patuloy na iimbestigahan ng GAP. Ngunit batay sa mga pahayag ng magkapatid at sa obserbasyon ng mga otoridad, walang matibay na ebidensyang nagpapatunay ng pandaraya. Sa halip, lumilitaw na ito ay isang maling pagkaunawa sa salitang binitawan ni Jason Casimero at isang paalala ng disiplina, wika at komunikasyon ay kasing halaga rin ng laban sa loob ng ring. Sa uling mga kwento ay huwag nating kalimutan na ang laban sa ring ay hindi dapat gawing sugal ng kapalaran sapagkat ang tunay na diwa ng sport ay nasa tapang at edukasyon ng mga atleta. Yan naman sa mga mahilig sa pustahan na huwag maging responsable sa pagsusugal sapagkat sa bawat ayang pera ay dapat may kasamang pag-unawa na walang kasiguraduhan ng resulta at ang pagkatalo ay bahagi ng laro at hindi pandaraya. Masakit man mga kwento na marami ang natalo, pati yan sa sugal. May matatalo at may mananalo. Pero kung sinadyang magpatalo mga kakwento ay ibang kwento na to. Maghintay na lang tayo kung ano ang magiging resulta ng investigasyon. At huwag niyong kalimutan na ang tunay na mananaya ay marunong magtakda ng hangganan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mario Ciliano, kay kakwentong Roger Saison, kay kakwentong Vic Rio Anora, at kakwentong nanunod ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.